Hindi ko alam kung mababasa ito ng iba, pero gusto kong ibahagi ang pinakamalaking pagkakamali ng pamilya namin. Isang maling hinala lang ang sumira sa lahat. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin namin ang pagsisisi. Ako si Carla, panganay sa 4 na magkakapatid. Lumaki kaming simple ang buhay. Hindi kami mayaman, pero sapat ang kinikita ng tatay namin na si Mang Roberto para maitawid kami sa pang-araw-araw. Hindi siya palasalita, hindi rin siya mahilig magpaliwanag. Kapag may problema, tahimik niya lang iyong dinadala. Pero isang araw, napansin naming nagbago siya. Halos gabi-gabi na siyang umuuwi ng hating gabi. Madalas may kausap sa cellphone, pero lumalayo siya para walang makarinig. May mga pagkakataong hindi siya kumakain sa bahay. Kapag tinatanong siya ni Mama, "Saan ka galing?" Ngumingiti lang siya. "May inaasikaso lang." Hanggang sa isang gabi, sinundan siya ng bunso naming kapatid. Pag-uwi niya, nanginginig siya sa galit. "Nakita ko si Papa. May kasama siyang babae. Magkahawak pa sila ng kamay." Parang huminto ang mundo. Simula noon, nag-iba ang tingin naming lahat sa kanya. Bawat pag-uwi niya, malamig ang pakikitungo namin. Hindi na siya sinasabayan kumain. Hindi na rin siya kinakausap. Isang gabi, hindi na kinaya ni Mama. "Sabihin mo ang totoo. May iba ka na ba?" Tahimik lang si Papa. Hindi siya sumagot. Dahil sa pananahimik niya, lalo kaming naniwala na guilty siya. Sa sobrang galit, sinabi ko ang mga salitang habang buhay kong pinagsisisihan. "Kung mas mahal mo siya kaysa sa pamilya mo, umalis ka na lang." Tahimik siyang tumingin sa amin. Wala siyang ipinagtanggol. Kinuha lang niya ang lumang bag niya. Paglabas niya ng pinto, lumingin siya sa amin. "Hindi darating ang araw na hindi ko kayo minahal." Iyon ang huli naming narinig mula sa kanya. Lumipas ang 7 buwan, wala kaming balita. Hanggang isang araw, may tumawag mula sa ospital na aksidente raw si Papa. Nang makarating kami roon, huli na ang lahat. Habang umiiyak kami, may lumapit na isang babae. Siya rin ang babaeng nakita ng kapatid ko nung gabing sinundan si Papa. Galit na galit kami, pero bago pa kami magsalita, inabot niya ang isang makapal na envelope. "Pasensya na po, ito ang bili niya kung sakaling may mangyari sa kanya." Pagbukas namin, sunod-sunod na resibo ang bumungad. Mga bayarin sa ospital, mga resita, mga laboratory request. Mayroon ding larawan ng isang batang babae na halos kalbo na dahil sa chemotherapy. Kasama nito ang isang liham. "Nak, kung binabasa ninyo ito, baka wala na ako. Ang batang nasa litrato ay anak ng kaibigan kong namatay. Wala na siyang ibang pamilya. Nangako akong hindi ko siya pababayaan. Ang babaeng nakita ninyo ay tiyahin niya. Siya ang tumutulong sa akin para maipagamot ang bata. Hindi ko sinabi sa inyo dahil alam kong hirap na tayo sa buhay. Ayokong maramdaman ninyo na kailangan pa ninyong pasanin ang responsibilidad ko." Hindi ko mapigilang umiyak. Lahat kami ay napaluhod. Bigla naming naalala ang bawat salitang ibinato namin sa kanya. Ang bawat tinging puno ng pagdududa. Ang bawat gabing pinabayaan naming umalis siyang mag-isa. Hindi siya nagtaksil. Hindi siya nagsinungaling para sa sarili niya. Nagsekreto siya para protektahan kami sa dagdag na alalahanin. Pero huli ng lahat, hindi na namin siya mayayakap. Hindi na namin masasabi ang salitang patawad. Mula noon, nangako kami sa isa't isa na hindi na kami basta-basta huhusga, batay lamang sa nakita o narinig. Dahil minsan, ang katahimikan ng isang tao ay hindi nangangahulugang may itinatago siyang kasalanan. Maaring may pasan lang siyang sakit na ayaw niyang ipapasan sa mga taong mahal niya. Ito ang paalala ng Biblia sa Santiago 1:19. Ang bawat tao ay maging matulin sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita,
at mabagal sa pagkagalit. Kapag may pagdududa, huwag agad humatol. Kapag may hindi nauunawaan, piliing makinig. Dahil ang isang maling hinala ay maaring makasira ng isang pamilyang ilang taon ninyong binuo. At ang pinakamabigat na salitang dalhin habang buhay ay, sana nakinig muna kami.